Ang usapan po natin ngayon ay tungkol sa isang mahalagang prediction mula kay Madam Monica Long. Siya po ang president ng Ripple. Ayon sa kanya, ang ilan sa pinakamalalaking bangko sa buong mundo ay maaari pong mag-launch ng market-ready tokenized asset offerings sa US ngayong taon. Pero ano nga ba ang ibig sabihin nito at paano po ito makakaapekto sa atin, lalo na para sa atin na involved sa cryptocurrency? Ayan, bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan po siya, si Madam Monica Long, ang presidente ng Ripple. Ngayon ay umpisan po natin sa kung ano po ang tokenized asset offerings. Ang tokenized asset offerings ay isang proseso kung saan ang mga traditional na assets tulad po ng real estate o stocks ay ginagawang digital tokens gamit ang blockchain technology. Ang mga token na ito ay maaari pong i-trade o i-transfer sa mas mabilis, mas mura at mas transparent na paraan kumpara sa traditional na system. Ayon po kay Madam Monica Long, 15 sa 25 na pinakamalalaking bangko sa buong mundo ay sumubok na ng mga tokenized projects. Ipinapakita po nito na may malaking interest ang mga institusyong ito na yakapin ang tokenization bilang bahagi ng kanilang financial services. Ngunit para maging posible ito sa US, kailangan po ng malinaw na regulasyon mula sa gobyerno. Ngayon, ano nga ba ang papel ng regulatory clarity? Isa sa mga pangunahing hadlang sa mas malawak na adoption ng crypto at tokenization ay ang kakulangan ng malinaw na regulasyon. Sa kasalukuyan ay marami pong bangko ang nag-aalinlangan na makilahok or makijoin dahil sa mga patakaran na maaaring maglagay sa kanilang operasyon sa panganib o risk. Ngunit may positibong balita. Ang administrasyon po na pinangungunahan ni Donald Trump, kasama po ang bagong White House AI at saka crypto czar na si David O. Sachs, ay nakikipagtulungan sa mga crypto stakeholders upang bumuo ng legislative plan para sa industriya. Ang plano po ay naglalayong tugunan ang mga isyong tulad ng debunking at mga polisiya na nagbabawal sa mga bangko na mag-hold ng digital assets. Ngayon ay bakit po ba mahalaga ang tokenization sa mga malalaking bangko? Ayon po kay Madam Monica Long, ang interest po ng mga bangko sa tokenization ay hindi lamang po hakaka. Ang tokenization ay may potensyal na magbukas ng mas malaking liquidity, suportahan ang crypto market structure at bawasan po ang volatility ng crypto assets. Sa madaling salita ay makakatulong ito upang maging mas stable at mas accessible ang cryptocurrency para sa lahat. Halimbawa ay noong taong 2023, ang Ripple po ay nakipagtulungan sa Fubon Bank sa Hong Kong upang subukan ang tokenization ng real estate. Ang pilot project na ito ay nagpapahintulot sa mga user na gumamit ng kanilang real-world assets bilang collateral para sa loans. Ipinapakita po nito ang potensyal ng tokenization na baguhin hindi lamang po ang crypto market kundi pati ang traditional na industriya tulad po ng real estate. Ngayon ay ano naman po ang project ng Ripple sa tokenization? Ang Ripple ay isa po sa mga pangunahing kumpanya na nagtutulak ng tokenization. Ang market po ng tokenization ay inaasahang aabot sa $16 trillion na valuation pagsapit po ng taong 2030. Isa sa mga pangunahing target ng Ripple ay ang baguhin po ang industriya ng real estate gamit po ang tokenization. Sa pamagitan po ng mga partnerships tulad po ng sa Fubon Bank, layunin ng Ripple na gawing mas accessible at mas madali ang pag-aari ng real estate. Bagamat nasa testing phase pa lang ang mga projects na ito, ipinapakita po nito na ang Ripple ay seryoso sa kanilang layunin na maging leader sa tokenization market. Ngayon ay ano naman po ang maaaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders or investors. Kung magtagumpay ang mga malalaking bangko sa pag-launch ng market-ready tokenized assets offerings, ito ay maaaring magdala ng mas malaking oportunidad para sa mga Pinoy crypto investors.
Sa pamagitan po ng tokenization, mas magiging accessible ang mga high-value assets tulad po ng real estate at maaari tayong magkaroon ng mas maraming options sa ating investments. Gayunpaman ay mahalaga pong tandaan na ang mga ganitong pagbabago ay may kaakibat na risk. Ang kakulangan po ng regulasyon dito sa Pilipinas ay maaaring maging hamon para sa mga local investors na gustong makibahagi sa ganitong mga proyekto. At kaya't mahalaga po na patuloy nating aralin ang market at maging updated po sa mga balita tungkol sa crypto. At ngayon ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito? Para sa akin, ang prediction po na ito ay nagpapakita ng malaking potensyal na pagbabago sa financial landscape. Hindi lamang po sa US kundi pati na rin sa buong mundo. Ngunit tulad po ng ibang aspeto ng crypto, ang tagumpay po ng tokenization ay nakasalalay sa tamang regulasyon at saka technology. Bilang mga crypto enthusiast, dapat po tayong maging masigasig sa ating pag-aaral, pag-unawa sa mga ganitong konsepto. At sa huli ay ang kaalaman at ang siyang ating magiging sandata upang makinabang sa mga ganitong oportunidad nang hindi po nalalagay sa panganib o risk ang ating mga investment. At ayan po, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.